Sa sandali pong ito, pag-aaralan natin ang isang verse na mag-i-invite sa atin sa presence ng Diyos at magpapaalala sa atin ng kanyang kapayapaan at dakilang kapangyarihan. Ang title po ng pag-aaralan natin ay The Call to be Still. Basahin po natin ang ating text mula sa Book of Psalm chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Bagamat maiksi lamang ang verse na ito, punong-puno naman po ito ng wisdom at comfort. So ang point number 1, understanding the call to be still. Sa Psalm 46:10a, nakasulat po, be still. Ang Psalm 46 ay isang awit ng tagumpay at pagtitiwala sa Diyos. At ito po ay sinulat ng mga anak ni Korah, isang grupo ng Levites, sa panahon na dumaranas po sila ng matinding kaguluhan. Nagsimula po ito sa declaration sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Ang mga salitang be still ay nangangahulugan na let go at magtiwala na ang lahat ay nasa kontrol ng Diyos. Nangangahulugan po ito na tumigil, tumahimik at kumalma lang at binibigyan diin ang aktibong papel ng Diyos sa ating kaligtasan. Sa Exodus 14:14 nakasulat po, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Ang mga Israelita sa pangunguna po ni Moses ay napagitnaan ng mga kawal ng Paraon at ng dagat na pula. Labis na natakot ang mga Israelita sapagkat nakita nila na wala na silang matatakasan. Ngunit tiniyak ni Moses na ililigtas sila ng Diyos. Kapatid, magtiwala ka na God is fighting for you. God is fighting your battles. At sa halip na matakot, sa halip na mataranta, mapraning, magpanik, manampalataya ka sa Diyos. Hayaan mong palitan ng kapayapaan ng Diyos ang takot at mga negatibong naiisip o nararamdaman mo. Point number 2, the assurance of knowing God. Psalm 46:10a, be still and know that I am God. Hindi lamang po tayo tinawag to be still o tumigil, but also to know God o kilalanin natin ang Diyos. Ang kaalamang ito ay higit pa sa intelektual na pag-unawa. Ito po ay isang intimate na relasyon at karanasan tungkol sa presence at character ng Diyos. Hina-highlight nito ang kagustuhan ng Diyos na lumalim pa ang connection natin sa Kanya. Kapatid, hangarin at sikapin mong lalo pang lumalim at lalo pang mapalapit ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Bible at pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Hangarin at sikapin mong maunawaan ang tibok ng Kanyang puso at i-align mo ang iyong buhay sa Kanyang kalooban. Sa Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24 nakasulat po, this is what the Lord says, don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. But those who wish to boast should boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord, who demonstrate unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth, and that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. Binibigyan din po dito ni Jeremiah ang kawalang kabuluhan ng makamundong tagumpay at ang pinakamataas na pagpapahalaga na makilala ang Diyos. Binabago ng kaalamang ito ang iyong pananaw sa mundo at kung paano ka dapat mabuhay. Hangarin at ipagpatuloy mong mas makilala pa ang Diyos ng higit sa kanino man o ano paman. Hayaan mo na ang hindi nagbabagong pag-ibig, katwiran o katarungan ng Diyos ang humubog sa iyong identity at actions. Huwag mong ipagmalaki ang iyong mga kakayahan, kundi ang iyong relasyon sa Diyos. Point number 3, the promise of His honor. Sa Psalm 46:10b, nakasulat, I will be honored, meaning I will be exalted by every nation. I will be honored throughout the world. Nagtatapos po ang verse na ito sa isang powerful declaration ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos na nagpapatunay sa kanyang paghahari sa lahat ng nilikha. Alamin mo't kilalanin na ang mga plano at layunin ng Diyos ay mananaig. Kaya mabuhay ka sa paraang mabibigyan siya ng karangalan, papuri at kaluwalhatian. Now, basahin natin ang nakasulat sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Therefore, God elevated or exalted him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Si Jesus ay lubos na itinaas dahil sa kanyang lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Pangalang Jesus, at sa kanyang pangalan ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit
nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapayag na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang mga verses na ito ay nagbibigay din sa kasukdulan ng planong pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kapatid, kilalanin at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon sa bawat area ng iyong buhay. I-share mo ang kanyang pag-ibig at pagliligtas na magiging daan para sa katuparan ng kanyang pangako na siya'y pararangalan ng lahat. Imaginin mo ang isang dagat na binabayo ng malakas na bagyo, kung saan malalaki ang alon at malalakas ang hangin. Sa gitna ng matinding kaguluhan, matatag na nakatayo, nagbibigay ng liwanag ang isang parola at gumagabay sa mga barko tungo sa kanilang kaligtasan at destination. Gayon din naman, sa mga bagyo ng buhay, ang Diyos ang ating tapat at matibay na gabay. When we are still and know Him, we find direction and peace. Ang sabi po ni A.W. Tozer, God never hurries. There are no deadlines against which He must work. Only to know this is to quiet our spirits and relax our nerves. Ito po ay nagre-remind sa atin na magtiwala tayo sa perfect timing at provisions ng ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi po and God bless us all. Amen. Glory to God.